Hindi nila alam yan, hindi tinatanong yun yan. Yan, bahala. Parang nakakaalam niyan, ano? Okay. Ngayon ko lang yan i-reveal na... Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, pasyal tayo. O kadekada, nandito tayo. Meron tayong matinding i-interviewin. Matindi to si Mr. Yanni Rombawa, the engraver, the man behind the Philippine coin. Talaga. So ito, sir, kailan kayo nag-start mag-engrave for mag-design ng at mag-engrave ng Philippine coins? Noong 1983, nakita ko na nangangailangan ng Bangko Sentral ng senior and junior engraver. So dinalaw ko yung aking professor. Graduate kasi ako 83 UST. So nakita ko doon na nangangailangan ng Central Bank ng junior and senior engraver. So kung mapapansin nyo, yung eskwelahan puro artist na nandun. Believe me or not, ako lang ang nakakita, wala nakakita. So pagkatapos doon, pumunta ako ng Bangko Sentral at nag-walk-in ako para mag-apply ng engraver. So sin-schedule ako na para sabi sa akin, marunong ka ba gumawa niya? Oo, wala ako ng oo. So actually graduate ako, fine arts graduate ako, portrait artist ako, pero umuo ako dun sa trabahong hindi ko pa siya ginagawa. Okay. So 1986, nung nag-apply ako, 86 lang ako natanggap. 86. Okay. So ano yun, yung engraving, di ba, yung design yan, usually nagsisimula yan sa malaki, di ba? Tama ba? So malaking ikot mo. Hindi. O ganun lang yan. Ano lang yan, ang sukat talaga niyan ay 8 to 9 inches in diameter. 8 to 9 inches. Yung model na tinatawag, yung model, Yung plaster model. Ang plaster model niyan, ako ang gumagawa noon. So, yung plaster model, isimulahin sa clay. Yung mukha muna. So, may buhos yan. May negative, positive, negative. So, pag nabuhusan ko yung nagawa kong clay, doon ibuhusan ko ng clay, plaster of Paris, titirahin ko naman yung mga letters. Negative. So, imagine negative, bubuhusan ko siya positive, magiging positive na lahat. Ang galing ah. So, pag positive na yan, bubuhusan yan ng metal epoxy. So, metal epoxy, doon ay titrace. Wow. Ang galing pala ng proseso ng paggawa natin nung coins. No? So, ano yung mga, roughly, doon sa lahat ng coins na nagawa mula 1986 to 2021. To 2021. 35 years. Wow! So, roughly, mga ilang coins yung dinesign nyo at in-engrave? 1,000. Merong medals, merong coins, merong iba-iba eh. So, yung mga ginawa ko, iba-iba, hindi lang circulation coin, may commemorative coin, gold, silver, pinapagawa yun ng mga malalaking company na private agency. Yun ang mga ginagawa ko, hindi nila nakikita yung iba. Pero mostly talaga, ang duties ko ay gumawa ng mga coins. Doon sa lahat na dinesign yung coins at in-engrave, anong doon yung masasabi yung pinaka-memorable? Memorable, siyempre, walang kulay ito Kasi project ko to, first project ko. Na-hire ako August 6, 1986. Ang unang project na binigay sa akin ay yung People Power. Yung People Power na 10 pesos. Saka 500. Saka yung 500. Dalawang denomination ang nilabas 10 saka 500. Ayan, ito. Pero pareho naman ang design yan, except mas malaki lang yung isa. Iba lang ang yung denomination. Saka yung metal na ginamit. Wow, ang galing 35 years. Maraming kwento to Bago ko to i-design, maraming sketches ito bago to na-approve. So, kasi usually, ang coins natin, may ad hoc committee. Yung ad hoc committee, yan yung nagdi-decide kung anong project ko na gagawin ko. So, magpipresent ako ng 5 o hanggang 6, mamimili sila doon. So, kapag nakapamili na sila, papa-approve yan sa presidente. Pag na-approve na ni President, babalik ulit kay ad hoc,
Tapos, pupunta sa akin niya yan. So yung president yung nag-approve? Aprobado. Kasi may denomination ito. Sa may face value, si president ang pero kung yan isang medal lang, hindi na dadaan kay president yan. Sa director lang yan, approve, director na sa akin. Pero pag may face value, dadaan muna yan sa ating presidente. I see. Ako, napaka-enlightening nito, ha? So, yun yung detalye ng proseso. Kung paano yung so, pag natarating na sa akin niya, kung umpisahan ko na yan, ukitin. So, pag inukit ko yan, ang isang mukha niyan, umaabot ng 1 month. The other side is another 1 month. So, 2 months yan. Bago yan matapos na parang coin. So, yung master die na tinatawag natin, yun yung ginagawa ko. Na yung proseso, pag natapos yung kaninang kinuwento ko sa'yo, pupuntahin sa akin, master die na yun. Uukitin ko na yun sa microscope. 1:1. Kasi yung machine na nag-trace, hindi niya magagawa yung maliliit na pino ng mga tools ko. May tools. Ganun ba? Meron ako special tools para sungkitin lahat yung para sa mata. Kala ko para automatic na yun. Ay, hindi. Talagang pati yun. Nagtatrabaho ang engraver. Yun ang trabaho ni engraver. Pag nalinis na yon, bibigay niya uli yon, i-harden yung master die. So, yung master die na yon, gagawa yun ng working hub na tinatawag. Yun ang ilalagay sa machine. Yun ang nag-i-strike sa machine ng mga denomination. Napakagaling, ha? Pero kayo, sir, nangungulekta rin ba kayo? Kadikada, meron ba kayong mga silver coins tulad ng American period coins mula 1903 hanggang 1945? Na may denomination na 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos at 1 peso. Perahin nyo na yan. Mukuha din kami ng mga gold coins at scrap jewelry. Contact us at Dekada TV on Facebook. Wala ako ng lekta pero meron ako mga coins na yung mga ginawa ko ng lekta. Mga ginawa ko. Kasi sabi ko in the future, hanapin nila ito. Ano pa yung kulang nyo doon, sir? Marami. May marami yung coins eh. Actually, may mga paborito ko. Isa sa paborito ko to, kultura. Dekada ng kulturang Pilipino. Meron ka yan, di ba? Ayan. Ito. Yung nasa taas, mukha ito ng tatay ko. Sa yung ganun tatlo to eh. Sino ba ilalagay ko rito? Talaga? Oo, yan. May kwento yan behind. Merong mga kwento. Artist prerogative yan eh. Di ba? Yung ilagay mo yung kamag-anak mo or yung sarili mo doon sa isa sa mga designs mo. Hindi nila alam yun. Hindi tinatanong yun yan. Yan, bahala. Parang nakakaalam niyan, Okay. Ngayon ko lang yan i-reveal na tatay ko yung kasi wala naman nakakaalam niya, kundi pamilya ko lang, So, yan yung mga essence ng coin na yan. Actually, dalawa yan, saka yung may show, saan yan, yung sundalo Dalawa yan, mukha rin ng tatay ko yung nilagay ko dun Kasi ang tatay ko ang nag-discover sa akin. Ang laki ng ko sa tatay ko. Kaya sabi ko, ito para sa ito. Wow, ayan ha. This is a first from Dekada. First na revelation natin. Ngayon, ano yung sa mga design nyo, ano yung mga naging controversial? Controversial? So, parang wala namang controversial sa mga coins ko. Mostly, gustuhan nila lahat yung coins Hindi. Yung kunyari, nagkaroon ng public na na pangit naman ng design, ganun. Ang unang coin na ginawa ko, medyo ito controversial, yung mag-mint ang central bank ng first gold medal na ginawa ko ay yung Equitable Bank saka yung China Bank. Okay. Yan yung siguro masabi ko kasi yung unang-unang gold commemorative medal na ginawa ng central bank. So maganda yan. Napakaganda ng coin na yan. Kung nakakita ka na yan, isa yan sa paborito ko yung may kabayo Maganda yan, maganda. Saka yung trade, trading yun, trading. Trading, wow. Okay. Galing ha? Angelo. Yes, sir. Aware ka ba dun sa yung coin turn saka medal turn? Ano yun, orientation?
Oo, alam mo yun, ano? Oo. So, pag coin turn, ganyan. Pag medal turn, pag ganun. Oo. Pero iba yung sa Pilipinas yun. Pero sa US, sa US talagang baliktaran talaga sila. Baliktaran. Ganun talaga, by default. Akala ko standard yun. Hindi. Iba yung at one time, yung US colony pa tayo, ganon. Hindi ginagaya natin yung US, pero naging republic na tayo, iba na. Yung orientation niya, pareho na. Okay. Yun. So, may natutunan siya sa akin kahit pa paano. Marami. Ayun, sige sir. Marami pa, baka busy pa kayo. Any last words na pwede nyong i-impart sa ating mga mananood? Any piece of advice, anything, or any future event na gusto niyo sabihin? Yes, okay. So, since nag-retire na ako ng 2021, kung titignan mo, pumasok ako sa Central Bank August 6, 1986. August 6, 2021, lumabas ako. Kasi, paborito ko yung August 6. Kasi maano sa akin yun eh. So, after nung mag-retire ako, nag-concentrate ako. Ito yung mga ginagawa ko. So, ito yung mga ginagawa ko. Parang coin ito. Pag tinignan mo, ito yung coin. Ito yung mga portrait. Ginagawa ko. Sample lang ito. Usually, mga ginagawa ko mga ganito ay yung mga dignitaries natin. Mga dignitaries? Oo. Kasi ito yung, nung nag-aaral ako sa Rome, ito yung process kung paano ginagawa yung coin. Nilagay ko lang sa kwadro. Oh, I see. So, galing ha? Itong mga dibuho na to na maganyan, bas relief ang tawag dito eh. Bas relief, yes. Low relief. Low relief. So, ibig sabihin ng bas relief, it's a low relief. Okay. Ito mababang sa relief siya. So, yan, parang coin ito. So, in the Philippines, ako lang ang gumagawa na ito. Ang galing. Yeah. So, ito, portrait ito. Pwede itong magpagawa kung sino man ng mga matataas na tao. Nagagawa natin yan. Ayan ha. So kung gusto niyo magpagawa ng ganito, kontakin niyo si si Sir Yani. Yeah. Di ba? Meron na kayo ng pag nagawan kayo niya ng ganito, para na rin kayo nagpagawa ng sarili niyong coin. Yes. Oo. Exactly. Or later on, kung gusto niyo magawa ng medal, pwede rin siya mag-design para sa inyo. Oh. Pwede. Yan. So, maraming salamat, Kadikada, at hanggang sa muli.